Sa isang online media briefing, sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na sa ilalim ng batas ay pinapayagan ng substitution ng mga election aspirant. Habang papalapit kasi ang November 15 na siyang deadline ng substitution, nagiging maingay ang hakbang ng ilang political party at mga kumakandidato. By definition, it cannot be abused precisely because the law allows it to be done. So again, I would question the use of the word abuse. However, it is clear that it is perhaps time to maybe add some regulations to this. Ang substitution ay ginawa para sa unforeseen circumstances gaya ng kung magkasakit, madisqualify o namatay ang kandidato. Maaari rin itong gamitin kung mag-withdraw ang isang kumakandidato, subalit kinakailangan ang papalit sa kanya ay mula sa kaparehong partido. Minsan ang sinabi ni former COMELEC Chief Sixto Brillantes na huwag itong abusuhin, bagay na kinatigan naman ni Jimenez. Maybe there is room for some legislative action to make sure that this cannot be used on a whim, because the law has a very laudable concern. No? It's a very laudable goal, but unfortunately, it would seem that it is now possible to do this whimsically, and maybe there is time or maybe there is an opportunity to regulate the exercise of this right. Nagsimulang umugong ang usapin ng substitution na mag-withdraw para sa kanyang re-election bid si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Dito na lumabas ang spekulasyon na tatakbo ito sa pagkapangulo. Ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, posibleng tumakbong pangulo si Sara sa ilalim ng Lakas CMD Party, ang partido ni dating Pangulo, at Pampanga 2nd District Comebacking Representative Gloria Macapagal Arroyo. Subalit si PDP laban Kusi Wing Vice Presidential Bet at Senator Bongo tila nagpahiwatig na may posibilidad din ng pagbabago sa kanilang lineup matapos ang naging hakbang ni Sara. Antayin nyo na lang po hanggang 15 kung ayaw nyo maniwala na kandidato ako as Vice President. Kung merong pagbabago, sige. Kung sa tingin ninyo merong pagbabago, sige po, antayin nyo na lang po. Sa ilalim kasi ng substitution policy, kinakailangan ay may kandidatong papalitan mula sa isang partido. Dito napapasok ang konsepto ng withdrawal from candidacy. If she is going to substitute, then she will have to join a political party that already has a candidate. Kung sa ilalim ng Lakas CMD tatakbo si Mayor Sara bilang Pangulo, papalitan niya si Ana Capella Velasco. Matatanda ang 2015 nag-substitute din si Noy Davao City Mayor Rodrigo Duterte kay Interior Undersecretary Martin Dino upang tumakbo bilang Pangulo. Ito'y sa kabila ng paulit-ulit nitong pahayag na hindi siya tatakbo sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Gaya ng kanyang ama, ilang beses na ring iginiit ni Mayor Sara ang kanyang kawalang interes sa pagtakbo sa isang national position at sinabing nais ipagpatuloy ang paglilingkod sa Davao City bago ito mag-withdraw ng kanyang kandidatura. Rainiel Pawid, CLTV News.